prepare our hearts. Alam ko, pag tayo nananalangin, ang ating puso, tumataas ang presyon natin. Because we love our nation, Martin. At talaga namang kailangan tayo manalangin. Let us not forget. Kahit sa inyong sarili-sariling tahanan, kayo ay lumapit sa Panginoon on behalf of the people. Huwag lang kayo nag-enjoy na nanonood ng TV at sa mga iba't ibang palabas. Hindi. Gamitin natin ito upang manalangin at ilapit sa Panginoon ang lahat ng issue ng ating bansa. Hallelujah. Let's pray. Lord, salamat po. We prepare our hearts, Lord, to seek your face, to learn from you. Sabi mo, Lord, the entrance of thy word giveth light. Kaya ang kaliwanagan ng iyong salita, maging amin pong marinig, maging maliwanag ito sa amin. Ang aming mga natutunan ay maging biyaya at pagpapala sa mga buhay namin at dadagdag ng aming kaalaman at ang aming pagkilos na bilang mananampalataya, higit nilang makita si Kristo ang naghahari sa amin. At ganun din, kayo po, O Diyos, ang siyang magpala sa mensaheng ito na ipagkakaloob ngayong umaga. Thank you, Lord, the power of the Spirit. We just pray in Jesus' name. Hallelujah. Dalawang branch of things ang aking sasabihin ngayong umaga. Una po, dito sa Exodus chapter 31. Verse 18. Exodus 31:18. When he had finished speaking with him upon Mount Sinai, this is between the Lord and Moses. He gave Moses the 2 tablets of the testimony, tablets of stone, written by the finger of God. Sa mga kapanahunan magmula noon, nilalang niya ang tao, si Adan at si Eva, gumagamit ang Panginoon ng iba't ibang paraan para magsalita sa atin. Noon, nang wala pang kasalanan si Adan at si Eva, libre niyang kinakausap ang tao. Pinapahayag ang kanyang puso, nagpe-fellowship sila ni Adan at ni Eva ang Panginoon sa hardin, the Garden of Eden. Eden means delight. It's a garden of delight. It's a garden of fulfillment. It's a garden of joy. Nandiyan na lahat. The food that they need, the clothing, their clothing is the glory of God. Nandiyan na lahat. Pero, nung pinaalis na ng Diyos ang mag-asawa dahil sa kasalanan, hindi pa rin tumigil ang Panginoong Diyos ng pakikipag-usap sa atin. Mayroong tinatawag na diretsyong revelasyon niya sa pamamagitan ng panaginip, sa pamamagitan ng pangitain, mga salita ng mga propeta. Ngayon, ang pangunahing paraan na siya ay nakikipag-usap sa atin ay sa pamamagitan ng Biblia. Amen po? Amen. Dala po ba natin ang Biblia natin? Amen. Maganda po ang may electronic na Biblia, pero maganda rin po na dala natin ang ating sariling Biblia. Basahin ko lang po ulit. He gave Moses the 2 tablets of the testimony, tablets of stone, written by the finger of God. Siguro inisip nyo, nagsulat ba ang Diyos? Exactly. Nagsulat siya. He wrote down the 10 commandments sa bato, sa kanyang sariling mga daliri. Hindi siya gumamit ng pen. He used his own finger. Napakadakila ng Diyos. Ipinahahalagahan ng Diyos ang salita na naisulat. Di po ba, maraming mga taong dakila sa buong sanlibutan na nagsulat. Sa pamamagitan ng sulat nila, marami silang naipahayag na karunungan, kaalaman sa mga taong magbabasa nito. Lahat ng bagay, kahit sa edukasyon,
Kapag nais mo na ikaw ay maging makapasa sa lahat ng iyong mga pagsusulit, kailangan may libro ka. Kung wala kang libro, mahihirapan ka. Sa iba, ang ginagawa nila, kukopihin na lang ang libro. Para sa ganun ay hindi na sila bumili ng brand new. So meron naman, gagawin ang lahat sapagkat ang tao ay lagi yung isinulat na salita ay mahalaga sa tao. Noon, ang tao ay may ibang kapamaraanan ng pagsusulat. They write through the walls. They make drawings. At iba't ibang mga bagay na kanilang isinulat sa mga walls, sa mga bato noong mga kapanahunan. At nababasa ng marami sa mga caves, sa mga iba't ibang kapamaraanan na ang tao ay nagsusulat. Ganyan din naman ang panukala ng Diyos magmula pa sa unang iglesia ay sinabi sa pamamagitan ng salita at ganon sa pamamagitan din ng pagsusulat. Tingnan po natin ang mga gospel, isinulat ito ng mga taong kinasihan ng Banal na Espiritu upang isulat nila ang mga bagay nito na mahalaga para sa ating tungkol sa ating pananampalataya kung paano tayo lalago bilang mga mananampalataya. Ang lahat po ng mga ipinasulat ng Diyos, if you want to know, sasabihin nyo, Lord, magsalita ka sa akin. Get the book. Kunin mo yung libro mo, kunin mo yung Biblia, huwag mong pabayaang maalikabok yan. Magkaroon ng alikabok. Pag ang isang bagay inaalikabok, ibig sabihin, hindi binubuksan. Di ba, no? Baka napakalilinis pa ng mga Biblia natin, walang sulat. Because we do not open them. We only hear of it during Sunday. Ang kailangan po ating mga Biblia, maraming sulat. Maaaring may mapunit pa kung minsan. It is very, very important because this is God's Word. Kapag binabasa mo ito, when you read it, sana po, i-practice natin. You read with your mouth. Ibig sabihin, magsalita, sabihin mo. Halimbawa, binabanggit mo the Ten Commandments. Then God spoke. Diba? In Exodus 20 verse 1, then God spoke all these words saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Tingnan niyo po yun. God spoke. Aside from He spoke, pinasulat pa niya na ito'y sinabi niya talaga. God has said it. Kaya ito'y mahalaga. If we want to hear God's voice, read the Word. Basahin po natin ang Scripture sapagkat narito ang mga salita na iniwan sa atin ng Diyos na ating mababasa over and over again sa ating buhay. Lagi po, sa likod ng lahat ng pagsusulat na ito ay palagi na it is by the inspiration of God. Na isulat man ng tao pero pinasulat ng Diyos by inspiration. It means ang Banal na Espiritu ang nag-guide sa kanila para isulat nila ang mga bagay na naisulat na at binabasa natin ngayon. Sabi nga, many books or all books can inform, but only one book can transform, and that is the Word of God. Bibigyan ka ng impormasyon ng lahat ng mga libro, pero ang Biblia, ito ang nakapagpapabago sa atin. Ito ang nakapagbibigay ng kalinawan sa ating kaisipan. Ito ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso. Ito ang nagbibigay ng direksyon saan man tayo magtungo. Kompleto ito. Sabi nga, let's go to 2 Timothy 3:16. Ikalawang Timoteo, ikatatlo, kabanata 16 na talata. All Scripture, sabi niya, is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Yan po sinasabi, ang salita ng Diyos, ito, all Scripture. One, the God who spoke and the God who made it possible to be written. Kaya niya, inspiration of God. Profitable. Ito ay kapakipakinabang sa atin. Sino nga ba ang nais na magbasa lang ng libro that will not profit him at all?
but the Word of God will profit us. Ibig sabihin, meron itong karagdagang ibinibigay sa atin sa pagtuturo ng tamang katuroan, sa pagre-rebuke sa atin kung tayo nagkakamali, for correction, itinutuwid tayo, for instruction, sa pamumuhay na matuwid, upang tayo ay maging kompleto, nakahanda sa bawat mabubuting gawa. Ito rin ang sinasabi ng Psalm 119. Psalm 119, verse 105. Psalm 119, verse 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang mga salita ng Diyos ay siyang ilaw at liwanag. Yung lamp, yun ang sa iyong daanan, magbibigay sa iyo ng kaliwanagan. Yan, light. Walang tao gusto ng madilim. Pero lang kung tayo natutulog, God made it, na tayo pag natutulog, it is night, na walang ilaw. Pero during the day, we stand up and we work and we do all things under the light. Ganun din sa Psalm Ephesians chapter 6 verse 17. Ito pa ang gamit ng salita ng Diyos. Ephesians sa Efeso chapter 6 verse 17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. The sword of the Spirit. Alam natin ang sword, di ba? Ito ay pwedeng makamatay, ang sword. You use it in battle. Ganon din, we use it, the sword of the Spirit, which is the Word of God, in spiritual battle. Kapag tayo ay mayroong pakikipaglabang espiritual, ang salita ng Diyos ang matibay natin mapaghahawakan. Balikan po natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2 Timothy 3:16. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Verse 17. So that the man of God may be adequate, equipped for every good work. Ang sinasabi dito, ang Biblia ay pwede sa lahat ng tao, babae, lalaki, sa bawat kultura. Kahit na sabihin natin, doon ka pa sa pinaka-remotest na lugar, pwede ang salita ng Diyos. It is applicable to all cultures. Kahit na ikaw ay from tribe after tribe na hindi naabot ng tao, God can still work His way around through His Word. Sa lahat ng kapanahunan in every age, sa lahat ng pagkilos dito sa mundong ito, ikaw man ang mayaman o mahirap, ikaw man ay anuman ang estado mo, applicable. It means ang salita ng Diyos is for everyone. Wala itong pinipili para sa pagbabasa nito. It is, we can call this God's supernatural manual. Supernatural manual. Because when you read the Word, your eyes will be open to the truth. Kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, mamumulat, makakakita ka ng mga bagay na totoo. Marami ang mga na-challenge kasi nung una, dahil hindi nila binabasa ang salita ng Diyos, naririnig lang nila, kinukote pa nila sa iba, pero hindi nila personal na binasa. At nais nila na i-refute, ibig sabihin, pawalang bisa ang salita ng Diyos. So they started to read the Word of God. And after ng kanilang pagbabasa, they were transformed. Nabago sila. Because now they realized Jesus is the way, the truth, and the life. It has set them free. Sila ay naging malaya. Itong Biblia ay ipinapahayag ang kaisipan, ang gawa ng Diyos.
para ang sanlibutan, ang lahat ng tao ay makaalam at makaranas ng kanyang pagpapala. Alam niyo po bang pag binabasa natin ito, napagpapala tayo? Amen. Napagpapala tayo. We are blessed when we read the Word. Because this is God's Word. Para mong binibigyan ng time at ang panahon ang Panginoong Diyos na magsalita sa iyo. When you read it aloud. Basahin mo itong malakas because there is power in the Word. Lalo na pag nire-release natin ang salita ng Diyos in declaration, ipinapahayag mo, we decree, para kang isang hari na nagbibigay ng decree sa lahat ng mga pinamumunuan mo. That is the same. When you read the Word, it transforms you. At ganun din, sa atmosphere, sa iyong kinaupuan, sa iyong room, kung saan ka, pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, it transforms the room. It transforms your mind, your heart. It gives peace to the heart, peace to the mind. Maraming tao, they want peace. Let the God of peace reveal Himself. Lahat ng pinarecord niya, God's written record, kung paano siya nagsimula, kung paano niya sinimula na pangunahan ang buong sanlibutan. Narito, mababasa natin. Nandito na rin ang science and technology. Nandito yung education. Nandito ang character. Nandito ang wisdom, knowledge, understanding. Nandito sa Biblia. Meron akong alam ng patotoo ng isang taong lumaki pero hindi nakapag-aral. Stowaway siya. Alam niyo, hiniling niya, Panginoon, turuan mo kung magbasa ng Biblia. He became a Christian. Alamang na isang preso. Pero habang siya ay nasa kulungan, narinig niya ang pag-aaral ng salita ng Diyos at nabago ang kanyang buhay. Hiningi niya sa Panginoon, Panginoon, turuan mo kung magbasa. Tinuruan siya talaga ng Panginoon. He was able to read at ang binasa niya ay ang salita ng Diyos. It gave him, binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos, ng karunungan na magkaroon, makabasa. Diba maraming mga tao are limited. Nalilimitahan sila kapag hindi nila nababasa. Pag may hinahanap ka, pag hindi mo nababasa, mahirapan ka. Halimbawa, sasabihin nila, pumunta ka doon sa Santa Cruz Pora. Hindi ka naman makabasa ng direction. It will take you a lifetime para makarating ka sa isang lugar kung hindi ka magtatanong. Kung wala, nahihiya ka, ayaw mong masabi na ikay walang alam. So, pipilitin mo na lamang na hanapin yun kung kaya mo. Pero it will be very difficult for you if you cannot read. Di po ba? But God gives wisdom kahit na hindi ka nakapag-aral. When you ask God, God will reveal Himself to you through the written Word, then God will give you a miracle. You will be able to read it. Ano? Sabi nga, there is substantial evidence. Sabi na ang ebidensya ng lahat ng kailangan natin dito sa buhay bilang isang tao, nandito na. Ano ang nature ng Diyos? Ano ang plano niya? Anong purpose niya? Alam niyo, bakit ba niya ipinasulat ito? Bakit? So that we can confidently place our faith in Him. Para magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Na siya ay Diyos na buhay. Hindi siya patay. Hindi siya ginawa ng kamay ng tao. Siya ang gumawa sa atin. Ano ang karapatan natin gumawa ng itsura niya when we do not know? Di man natin nakita. Walang nakakita. Kaya ipinasulat ng Diyos ito para malaman natin ang mga paggawa niya. Malaman natin ang kung sino siya. Malaman natin ano ang tama, ano ang mali. Ito rin ang libro which is primary. It has all the authority. Kapag ikukumpara mo ang lahat, ang ibang mga libro towards the Bible, mahuhulog sila. Because the Bible and the Word of God remains forever. Sabi ng Panginoon ang mga salita niya,
the word that has come out of my mouth shall not return to me void, but it shall accomplish that which I purpose. Ang purpose niya, ang pinahayag na ng Diyos, hindi na babalik yun sa Kanya. Inirelease na niya ang kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang salita at pinasulat na salita upang ito ay magkaroon ng bunga sa ating buhay. They will bear fruit in our lives. Amen. Amen. Noon ba, nung wala pa tayo sa Panginoon, nagbabasa pa tayo ng Biblia? Is there anyone reading the Bible before nung tayo wala pa sa pananampalataya? Meron ba? Meron ba sa atin nagbabasa ng Biblia noon kahit na walang nagsabi sa atin? Madalang, ano? I remember, meron kaming Biblia noon. It was a very big Bible doon sa Collier's Encyclopedia. It was a white Bible, so thick. We were trying to read it, pero nagsisimula kami dahil di naman namin alam. We were studying from Genesis. And lagi kong nababasa, and this person begat, and then he begat, and then he begat. Bakit puro mabibigat? bigat. O, puro mga pangalan na nababasa ko. Because God wants to know our history. Where did we come from? We didn't come from the monkeys. Amen? Hindi tayo galing sa unggoy. Sana wala nang unggoy ngayon. Lahat ng nagiging unggoy ay magiging tao. Diba? Nag-evolve daw tayo. We were not evolved. We were created. May kaibahan yun. People want to believe a lie, but the Word of God will always tell the truth. Because the truth will set us free. Maraming mga itinuturo. That's why we pray for the education system para hindi sila magsulat ng baliktad, baluktot. Pinapaniwala nila na ito'y tama, hindi pala yun. Anything that contradicts the word will be false because the Bible is authoritative. Alam niyo po, pag kayo nag-aaral sa Biblia, ang unang mong matututunan ay kung ano ang pangangailangan mo ng pag-aaral ng Biblia. Bakit? Bakit mo kailangan itong pag-aralan? Because hindi lamang ito inspired, yung ating binasa kanina in 2 Timothy. All Scripture is inspired by God. Ito ay under the inspiration of God. It is also the ultimate authority. Pinakamataas na authority. Diba? Kahit si Gary Valenciano, if you saw his Facebook, yung about yung naranasan niya, sabi niya, ito yung sinasabi ng tao, pero hindi yun ang ultimate, ang salita ng Diyos pa rin. Tama yun. Kahit na anong karamdaman, sinabi na ng Scripture, by His stripes we are healed. Ano pang mga karamdaman naghihigit pa sa sinabi ng Diyos? Lahat ng mga karamdaman ay napapagaling sa pangalan ng Kristo. There is already a cure for every disease. Say the name of Jesus and believe in His power. Healing power. At ikaw ay gagaling. Hindi mo na kailangan na meron mo ng mga evangelist o tele-evangelist na magsabi sa iyo. Ikaw sabihin mo with faith from your mouth. I decree and declare, I am healed in Jesus' name. No other name, Jesus' name. Ang sinasabi ng doktor, ganito lang. We respect doctors. Pero mas higit ang salita ng Diyos. Kaya nga, it is the ultimate authority. Ito man ang sabi ng tao, but the Word of God is eternal. It is forever. Amen. The Bible is the last word on issues pertaining to God. Anything related sa tungkol sa Diyos, ang lahat ng ito ay nasa saad na sa Biblia. Lahat ng pwede nating matutunan, malaman sa ikabubuti natin sa pananampalataya na lumagos sa Panginoon, na isulat na, hindi pa yung isusulat pa lang, na isulat na para sa atin. Amen. Kahit na sinong tao o mga institusyon o mga organisasyon, hindi pwedeng pamulaanan ang salita ng Diyos. Hindi pwede. Ang salita ng Diyos ay magagamit with power by those people
who has a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Sinasabi po ng Revelation 22:18 and 19. Revelation 22:18 and 19. Sabi ko, I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to them, God will add to him the plagues which are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his part from the tree of life and from the holy city, which are written in this book. Laging binibigyan ng diin yung mga bagay na ipinasulat ng Diyos. God didn't only say, God spoke to Moses, pero ipinasulat pa niya sa papel. Actually, noon, it was not, hindi pa papel. There is the written word, there is the papyrus leaves. Mayroong kapamaraanan na nai-preserve nila ang lahat ng sinabi at ng lahat ng history. Pero ngayon, it is written in paper. Narito na. Easily available na sa atin. Sabi ng Panginoon, huwag kang magdagdag o magbawas ng salita niya. Sapagkat ito ay nagpapahayag ng mga panukala, ng mga lahat ng bagay patungkol sa Diyos, naririto na at nakasulat. Anything that you need for life and godliness. Yun po ang sabi. Para ikaw ay mabuhay, masaganang buhay ang binibigay ng Panginoon. I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. Many people have life, pero hindi sila, they're not living in abundance. Hindi nag-overflow. Hindi umaapaw. Pero ang gusto ng Diyos, kung malalaman natin at binabasa natin sa Scripture, ang kinin mo yun, Lord, you promised. You have come that we might have life, that we might have it more abundantly. That is your promise. I take it, I decree, I say sa aking buhay, sa aming family. Alam niyo po sa totoo lang, if we know the Scripture, walang magiging mahirap sa atin. Wala. Because the Word of God will also give us the formula for success. Una, sinabi niya, will be successful if you read the Word because it will give you wisdom, knowledge, and understanding. And then it will give you ways. Di ba lagi natin kino-quote yung Philippians 4:19, and my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Pero, yun pong talatang yun, let us not take it out of context, ika nga. Ang mga tao ito sa Filipos, they gave, sila ang nagbigay. So God says, if you give, He will supply. Bakit? Why do we need to give? Because it says in the Word, whatever you sow, thou shalt reap. Anong yung itanim, yun ang yung aanihin. Kung wala kang itatanim, anong aanihin mo? So even if you quote and quote, but you never give, you never tithe, sa ibang mga bagay, hindi ka nakakaloob, wala kang participation, how can you claim the promise? May mga promises dito sa Biblia which are conditional. Meron din naman unconditional. Hindi pwedeng mabago. At pag sinabi niya, yun na yun. But there are promises which are also conditional. Kung sumusunod tayo, God is gonna bless us. Kaya ito kinaklaro ng Diyos sa kanyang salita. Hindi niya tayo binibigyan ng malabo. Malabo yata ito, hindi ko naintindihan. Hindi mo lamang naintindihan sapagkat hindi mo pa nababasa the full counsel of God from the Old Testament down to the New Testament. Marami nga, sabi ko nga, many books can inform, but only God's Word can transform us. Mababago. Ano nababago sa atin? Our character, our way, our actions nababago. Everything, para mamuhay tayong matuwid at banal, ipinasulat na sa atin. Read from it, read it. Para kang kumakain. Taste and see, sabi ng Biblia. Taste and see that the Lord is good. Ano gagawin natin? Gaganyan ba natin? Hindi naman to ice cream. Taste and see eh. Pero hindi naman yun siya. Pero alam nyo, meron dumating na panahon, gutom sa sila, wala silang makain, kinain na nila yung Biblia, yung papel. Pero alam niyo po, taste and see. Taste it. Kung hindi natin
natin natitikman ang isang bagay, no matter how good it looks, pag hindi mo yan tinitikman, hindi mo malalasahan, hindi mo masasabing masarap talaga yan. Maganda lang ang presentasyon, pero hindi mo alam ang lasa. Lasahin natin ang Diyos sa pamamagitan ng salita niya. Taste the Lord. He is so good, He is so kind. Kung minsan paulit-ulit na tayo nagkakamali, sabi niya, I will forgive your sins as far as the east is from the west. So far has He removed our transgressions from us. Gaya nga ng sabi ko kanina, hindi natin pwedeng dagdagan o bawasan ang salita ng Diyos sapagkat ito ay kapahayagan ng lahat ng nais ng Diyos na malaman natin. He doesn't want to take anything away from us. He wants to give us all the best sa ating buhay. Gaya ng nasabi ko kanina, the Bible is authoritative because it is the truth. Ito ay may kakayanan sapagkat ito ay nagsasabi ng katotohanan. Dito rin natin makikita ang kaligtasan. Dito rin natin malalaman kung paano mabuhay. Our education system can prepare us to work, to have a career. Pero only God can prepare us to live. Para ikaw'y mabuhay. Kasi maraming mga tao very successful sa kanilang career. Pero they are failures in their family. They didn't have time for their family. Meron pa pala ako nabasa. Meron isang babae, 60 years old, napakabata ng itsura. Mukhang 30 lang. Tinanong siya, ano kasi sekreto mo? Bakit? 60 ka na, ang ganda-ganda mo pa. Ang glowing pa. Sabi niya, hindi ako nag-asawa. I never got married. Pangalawa, I never had children. Pangatlo, I do yoga every day. Pang-apat, I drink wine every day. Yun daw ang sekreto. Pero alam niyo, God designed that people will get married, they have a family, a sense of belonging. You may be very beautiful. Who will appreciate your beauty? Yun bang wall, sasabihin, salamin kaya. Di ba meron, ano? Sa Snow White and the Seven Dwarfs. Mirror, mirror on the wall is the most beautiful of all. Hindi naman sasalita yung mirror sa'yo. That's very strange. Who's gonna appreciate? Paano mo rin ma-express ang love mo? Being a mother is the best thing. Kasi ma-express mo talaga, there is something na hindi mo mabigyan ng word to describe whenever you have your own children. Alam mo kapag babae. At lalo na kung nagbe-breastfeed sila sa iyo. There is a certain excitement sa iyo na hindi mo ma-pinpoint. Kahit na anong word, hindi mo mabigyan. Pero you're so excited. At madadama mo, yun lang isang bagay na masasabi mo. You are fulfilled kapag na-reach mo na yung point na yun. No? If you don't have family, natural, di ka matatanda. Kasi wala kang pinapawalan. Mga bata pinapawalan. Kung kunin yan. Ako namatad yan. Nahulog. Natapon. Pinag-itipla ko ng gatas itong baby. Inilagay ko na gano'n. Hinilan niya na. Bukod sa magtitimpla, uli ako natural. Lilinisin ko uli lang. Hindi ka ba naman magkakalahay sa iyo? Pero it's so beautiful. Ibig sabihin, nasisiyahan ka kahit na it becomes messy. Hindi ka nga tatanda kung wala kang asawa. Madalas, di ba, no? Alam niya, nagkakaproblema. Kaya talaga, kakalinya ka. Di ba? Pero alam niyo, the Word of God will make us beautiful. Di ba? Dinidescribe din dito. Ano ang tunay na babaeng maganda? Nakadescribe din sa Biblia yan. Ano talaga ang tunay na lalaki? Nakadescribe din yan from the Word of God. Naririto lahat ang ating basihan. Gusto mong matipunong lalaki, naririto na. Be a man of God. Amen? Be a woman of God, naririto na rin. It has a pattern, it has a standard na kailangan natin na basahin. Only God can give that. He created us in His likeness. Tayo ay nilalang niya
sang-ayon sa kanyang wang. So alam niya kung ano ang makakabuti sa atin. And if we abide by what He's saying, we will be blessed. Less stress. Diba no? It's a guide. Isa pa, ang banal na Espiritu, the Holy Spirit, will enlighten each one of us. Bibigyan niya ng kalinawan. Kaya nga, we need the power of the Holy Spirit because He is the Spirit of wisdom, of counsel. Marami ang mga counselors, but the Holy Spirit is the best counselor. He's our encourager. Nagbibigay ng encouragement sa atin. He gives us the courage to do things. Sometimes, ayaw natin dahil mahirap. Pero sabi ng Panginoon, you can do it. Diba? I can do all things through Christ who strengthened me. And who is that strength? The Holy Spirit is with us na binibigay niya yun sa atin. Dito rin, sasabihin ng Panginoon sa atin through His Word kung meron tayong nagawang kasalanan. I remember before when I was small, meron kaming maliit na pamphlet at doon nakatala ang lahat ng kasalanan. Piliin mo doon ang kasalanan mo. Number 1 kasalanan mo to. Pangalawa, ito yung pusal mo. Pero alam niyo po, there are many ways. Hindi lamang yung ginawa mo ang naging kasalanan mo. Yung hindi mo rin ginawa na dapat mong gawin, hindi mo ginawa. Kasalanan din. If they need help and you didn't give them anything, ikaw ang makakatulong, hindi mo ginawa. So, nagkakamali. Or, if you do something out of faith, sabihin, hindi ka sigurado over that, tapos ginawa mo pa rin. You also made a mistake. Anything out of your faith, kung hindi mo sinasampalatayanan yan, don't do it because you will also make a mistake. Hindi lamang yung actual mong ginawa, pati na rin yung hindi mo ginawa, pati na rin yung nasa isip mo na masama. Even if you only thought about it, at pinaglaruan mo yan, inisip mo ng mabuti, you also sin against the Lord. Kaya, the Holy Spirit will tell you, you will recognize our personal sins. Ang pangangailangan natin para tayo maligtas. Ang best possible life. Best. It is possible. It's not impossible na magkaroon ng buhay na masagana. Sabi ko nga po, ngayong mga kapanahunan na ito, na nung nag-retire na ako, na kapag connect na ako sa mga dati kong mga classmates from grade school, from high school, from college. Siyempre, ngayon, kanya-kanya ng pamilya. Diba? Kaya, after graduation, siyempre, di na kayo nagkita o wala na talagang oras or by chance, you went abroad o sa ibang mga paraan, hindi. Pero ngayon, you can say na God is so good. Napakabuti ng Panginoon. They have their path, which God has given them and blessed them. Binigyan ka rin ng sayo. Meron akong classmate before who was a very good singer. And I think she still sings today. Nakakonect na nga ako sa kanya. So, yung iba naman, pati ng mga grade 2 pa lang kami. Sabi niya sa akin, Mari, hindi mo na ako natatandaan. Ganito yung pangalan ko. Nung pinakakatinang mas kasi yung iba, nawala na ng buhok. Siyempre, no, nawala ng buhok. Hindi ko ma-recognize. Siyempre, no, bata pa lang kami, no? Kahit na ng high school man, o wala pa rin yung walang buhok. Ngayon, walang marami sa kanila, wala na. Kaya, ang hirap-hirap. In-enlarge ko ba ng pinigil, sino na kasi ito? Napapaisip pa ako. Pero the Lord is good. At ako rin masasabi ko, the Lord has been good. Kasi He gave me the best pathway of my life. Ibinigay niya yan. Hindi naman niya sinabi, hindi na magkakaroon ng problema, hindi na magkakaroon ng misunderstanding. But the joy that the Lord is there with you in your times of trouble or in times of pain or even your times of joy, that is heavenly. Ibig sabihin, parang makalangit ito. Ang salita ng Diyos will illumine us. Pinapaliwanag niya sa iyo yan. Pinapa-enlarge niya. Ang salita, pwede namang basahin, but it has to be explained. It
has to be connected sa iba't ibang bahagi ng Scripture. At maraming mga mensahe ang iyong makukuha dito. Alam mo, I remember one evangelist, John 3:16. Yung John 3:16, he was able to preach in many ways. Yan lang isang talatang yan, John 3:16. Every time he preaches, kasi he's an evangelist, maraming beses, the facets of the Scripture, marami siyang ipapakita sa iyo, Panginoon. A fresh revelation. Kung minsan nabasa mo na, pero nung pinabasa sa iyo ng Panginoon, parang magsasalita siya sa iyo, parang ikaw ang kinakausap niya. That's the Word of God. It's the rhema of the Word. The whole Bible is called the written Word, the Logos. Ang pagkakasulat, ang salita. Pero yung rhema, when God speaks to you on certain occasions, or many occasions na yung buhay, when you read, when you ask, and you read the Word, He will give you an answer. Bibigyan ka niya ng kasagot. Amen po. Minsan, ang panalangin, sana naman kausapin mo ako, Lord. Sabi ng Panginoon sa iyo, matagal na kitang kinakausap, hindi mo naman ako binabasa. Paano tayo, hindi tayo nagbabasa? Amen po. Nandiyan pa ba kayo? Sabi niya, Lord, speak to me, speak to me. Get the Word of God, and God will speak to you when you read His Word. Huwag mong basahin lang with your eyes. Read it with your mouth. And ask the Lord, Lord, pag binabasa ko, bigyan mo ko ng karunungan para maintindihan ko. Ano ba ang mensahe mo para sa akin? It will tell you exactly what you need. Exactly. I remember po, nung bago-bago pa lang akong Christian, nasa Manila ako noon, nag-a-apply ako ng trabaho para makabalik ako dito sa Angeles. Dito ulit. Kasi nagtatrabaho ako sa Manila. Mingi ako sa Panginoon, Lord, show me the way, Lord. Naghanap ako ng scripture, binasa ko, ang sabi ng Panginoon, fear not, for I am with thee. Huwag kang matakot, sumasaiyo ako sa iyo. Nawala yung takot ko. Marami akong in-applyan. Pero alam niyo, God opened something in Clark Air Base. Nagkaroon ng announcement na nangangailangan sila ng secretary, something gano'n. Umuwi ako, sabi ng mother ko, mag-apply ka. So nag-apply ako. Tapos nag-exam ako. Tapos nun, tinawag ako at natanggap ako. Akala ko, i-bless ako ni Lord na makakapag-apply ako sa Manila, pero i-assign ako ng Pampanga dito. Pero ang ginawa ni Lord, direct. Tapos sabi sa akin ng aming kasama sa work, makapagbibigay ba sa Angeles ng ganyang taas ng sahod? Yun ang sabi sa akin. Alam niyo, pumasok ako ng September 29. October 1, nagkaroon ng general increase. Kapapasok ko lang, nasama ako. Nasama ako sa kaya ito, yung pinapasahod sa akin dito, mas mataas kaysa sinasahod ko sa Manila, less pa ng pamasahe at pambahay doon, at pagkain doon. Kaya God is so good. Amen? That's how God speaks to us. Read the Word. Any situation you are in, hanapin mo yan sa Scripture. Lord, teach me kung ano dapat kong gawin. He will show you the way. Because His Word is alive. Buhay. It's not dead. Amen. Although it is a book, the book, hindi naman ito buhay, di ba? Pero when you read the Word from it, na nakasulat dyan, it comes alive. Ito ay buhay. It gives direction. He will teach you the right way. Hindi ka ipapahamak ng Diyos. You can trust Him fully because He is trustworthy. Trustworthy. Amen? Bago rin po akong Christian, God has answered my prayer. Within a matter of 6 months, ang dami niyang in-answer sa akin. God showed me the way. Hindi ako marunong mag-apply noon. I need to have a job. Humingi ako ng direction kay Lord. Every step of the way, the Lord showed me. Kaya nung mag-graduate ako, 2 things ang tuwang-tuwa ako. One, mag-graduate ako with honors. And another, meron na akong trabaho. Pagkatapos kong nag-graduate, 2 weeks, kasi nagbakasyon lang ng konti at nag-ayos ng paper. After 2 weeks, may trabaho na ako. That was an
my prayer. Because God is a God who blesses us. Amen? Doon ako nagkaroon ng ganun. Pagkapit sa Panginoon, sabi ko, never nabibitiw na ako. Because God will show us exactly where we need to be. Hindi lang additional blessing na nagkaroon ako ng trabaho. Doon ka rin mamimit ang magiging lifetime partner ko. Amen? Eh, kung saan ako pumunta, nali ka. Bonus pa, bonus. Binigyan ako ng trabaho. Di ba? First job ko yan eh. Tapos later on, inilipat ako ng Manila, kaya humingi ako. Sabi ko kay Lord ganito, Lord, alam ko po, ikaw ang nagbigay ng trabaho sa akin. Pero inassign na po nila ako ng Manila, gusto ko na pong bumalik. Bigyan niyo po ako ng panibago. And God was so good, binigyan niya ako ulit. Nagkaroon ng opening nga sa Clark, nag-apply ako, nag-exam ako, nagpa-interview ako, sa dinami-dami nag-interview, ako ang nakuha. God gives us the favor to do this. Tapos, no, pero bago pa yun, I already met magiging lifetime partner. Amen! Wala na. So, nung nasa Clark na ako, that's the time we got married. Kaya, ang Panginoon na napakabait niya. Kahit saan ka, higit pa doon sa hinihingi mo, binibigay niya. Hinihingi ko lang, magkaroon ako ng trabaho. Hindi lang pala trabaho, bibigay sa akin. Nandun na rin yan. Kabahagi na rin. Plus, plus, plus. Hindi tayo. Dapat ganito pala mabuti. Plus, plus, plus. Si Lord, higit na. Plus, 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 plus. Hindi lang plus. Multiply, multiply. Multiplication and multiplication. He multiplies the blessing to us. Amen? God will never go wrong pag ang Panginoon ang decide para sa iyo at sinunod mo ang sinabi niya. If you abide in the Lord, sinunod mo ang pinagagawa niya, sigurado pagpapala ang hinihintay. Hindi ka niya ipapahama. I have experienced the Lord over and over and over again. More than 40 years na ako nasa Panginoon ngayon. Glory to God. Kaya nga, masasabi ko sa inyo over and over, ito ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay hindi magmamaling. Romans chapter 3 verse 2. Nakalagay dito, Romans 3:2. Great in every respect, first of all, that they were entrusted with the oracles of God. Ang salita ng Diyos is also called oracles. Hebrews chapter 5 verse 12. Hebrews chapter 5 verse 12. For though by this time you ought to be teachers, you have need again for someone to teach you the elementary principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. Oracles of God, ang mga panukala, ang lahat ng mga panuntunan, lahat ng mga pangangailangan natin. It is the Word of God. God is not silent. Amen. Amen. Neither is God stupid. He's never a stupid God. Yung mga idols, we can call them, they're not gods. But the true and living God, He is not silent. Sabi ng Panginoon, the heavens declare the glory of God. Have you seen the flowers? Pare-pareho lang lupa yung pinatatamnan. Pero iba ang tsura ng rosas, di ba? Ibang tsura ng sunflower. Pati mga puno, pare-pareho lupa. Pero mango trees will bear a different fruit. Sa papaya, sa iba't ibang bagay. Merong seasonal, merong all the time. Root crop, ganun din. Ang mga kamote at iba't ibang mga root crops nasa ilalim. They are on the same ground. Nasa pare-parehong lupa. But God has given different kinds of it. Hindi nakakasawa ang Diyos. Amen. Amen. Hindi nakakasawa. As you read the Word, you'll get more hungry. Lalo kang gumagugutom sa Kanya. Because it gives us, hindi lang profitable, it is nourishing. It nourishes us. Ang dami-dami mga iba't ibang mga ginagamit ngayon for renewal, for nourishment.
para yung pangailangan ng katawan mo na ibibigay. Ganyan din ang salita ng Diyos. Kung ang pagkain, sabi nga niya, man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ito ay mahalaga sa atin. Hindi lang tayo nabubuhay na may tinapay, may pizza, ang paborito mo, mang-inasal. Hindi lang yun. The Word of God is our greatest food. Because it gives life, it gives sustenance, it gives us everything, direction, training, reproof, correction. Nandiyan na lahat. Hindi magkukulang yan. Sabi nga, lahat ng bahagi ng ating buhay, may pamilya man, nandito ang patungkol sa pamilya. Business, narito rin mababasa mo paano ka mag-business. Social relationship, paano ka makipagkapwa-tao, narito rin sa Biblia. It is practicable because it reflects the wisdom of God. Ang karunungan ng Diyos ay ipinahayag niya sa atin. Kaya kung tayo ay susunod sa kanyang mga katuruan, mapagpapala tayo at matatawag tayong pinagpala. Amen. Kaya konsiderin po natin ang lahat ng katotohanan ito. Makikita natin ang lahat ng ating pangailangan. We will never go wrong. It will establish us. Makakatindig ka, hindi ka pa-iba-iba ang damdamin, hindi pa-iba-iba ang decision. You will have a firm decision because the Word of God will give us firm decision. Sabi niya, He's the rock of our salvation. Ang bato ng ating kaligtasan. Hindi kanya ipapahamak kailanman. Ano man ang ating mga karanasan, sa lahat ng mga eksperyensya ng ating buhay, kapag tayo ay namuhay sang-ayon sa sinasabi niya, ang tunay na pagpapala ay nasa atin na. Hindi naman ibig sabihin lahat ng pera meron tayo. Alam niyo, maraming bagay na hindi pwedeng bilhin ng pera. Ang kapayapaan, can you buy peace? Punta ka ng grocery. Pero po ba kayong peace? Baka bibigyan ka ng peace yung bilog-bilog na gano'n, no? Hindi po yan. Hinihingi ko po yung kapayapaan. Ay, sorry, di kami nagbebenta ng kapayapaan dito. Eh baka merong produktong kapayapaan. Wala na. Pag-ibig po, meron ba? Wala. Hindi yun. Tingnan niyo po, before we end. It says, the fruit of the Spirit. Love, joy, peace. Alam niyo ba? We do not produce the fruit. The Holy Spirit produces the fruit in us. Ano ang ating ginagawa? Action. He's the one who gave us love, kaya we will become loving. He's the one who gave us faithfulness, kaya matapat din tayo sa iba. Siya nagbigay sa atin ng self-control, so meron tayong control at disiplina sa ating buhay. It is the Holy Spirit who produces the fruit, not us. Hindi tayo. Kaya nga, hayaan natin ang Banal na Espiritu ang mamuna sa ating buhay. He will give us wisdom, knowledge, and understanding. And when we read the Word, we will understand. Kasi noon, pagka wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon, basahin mo man ito ng basahin, basa ka lang ng libro. Sabi ng iba, libro lang yan. No, it's not just a book. There's life in it. Eh lalo na if you're searching, ikaw'y naghahanap. Sabi ng Panginoon, I have come to seek the lost, to save and seek the lost. Hanapin. Naghahanap ka, you will find direction from the Lord. Kahit anong kailangan mo, from the Old Testament, New Testament, lahat yan. It's complete, kompleto yan. Sabi nga, everything that we need to know, ipinasulat na. So kung hindi ipinasulat, hindi para sa atin yun. That's already for God. Halimbawa, itatanong natin, Lord, pwede ba nakalagay ba sa scripture yung kung paano naging araw ang araw? Paano na-create yun? Di ba sabi niya, that there be sun and the moon and the stars. Paano? Paano mo ginawa yun? Di ba no? Tapos sabi nila, it takes millions of years kung yan man ay magiging totoo. Sabi dito, 1 day period, within 24 hours, kung sinabi ng Panginoon yun, it's already there. It's not magic, it's true. Kung paano niya ginawa yan,
I cannot understand you. God did. At paano rin nabigyan ng buhay ang lupa? Diba no? Sinid niya tayo sa lupa, tapos hininahan niya na, nabuhay tayo, nanalay tayong dugo. Lahat. Yun, natutuwa po kami in our observation. Minsan niisip natin, bakit kailangan pong medyo mataba-taba yung puwet? Hindi ba tinanong bakit kailangan medyo may taba puwet? Hindi ba naitanong? Alam niyo po, na-observe namin, ang bata, pag maliit, di ba madalas mapaupo siya. Pero dahil may cushion yung puwet niya, hindi siya nasasaktan. Sabi ko, God has a marvel. Di ba no? Bigla kang maano ganun, nasa lakad ako sa puwet. Eh, hindi ka nasaktan, no? Mahirap mo lang ang puwet. Lang. Di ba no? And God gave the breast. Hindi naman ito pang-display. God has a purpose for it. Eh noon, wala pa namang cow's milk. Anong ginagamit? Baby's milk lang. Ibig sabihin, mommy's milk, which is the best. Nakita ko rin po na kung paano, if you pump breast milk, tapos nasa paglagyan, or experience, makikita mo na mayroon siyang fat, aangat ng gano'n ng fat, tapos yung milk, doon, kulay white, pero hindi siya sobrang white, pero hindi naman siya water lang. Medyo light lang siya gano'n, malabo, gano'n. Tapos aangat ng gano'n yung parang fat niya, which is good for the baby. Kaya, kung minsan may tatanong mo, bakit dalawa? Maganda nga yung dalawa eh. May spare. Kung hindi pwede ito, pwede pa yan, no? Buti na lang isang heart lang. But God gave us 2 lungs. Kung halimbawa magka-problem 1 lang, meron ka pang isa. Even with the kidneys, dalawa yan, ano? Pero there are certain things that God has created. Eh, biro mo, nung sinip niya yung tao out of the ground, sinabi ba niya, puso mo na ang sinip niya. Diba? Nilagay. Hindi naman ganun ginawa niya eh. Buto. Diba? Sinip niya ng ganun, and then He breathed life into it. And so here we are. This is a marvel. Ibig sabihin, this is a miracle. Eh lalo na magiging miracle. Kasi ginawa na si Adan at si Eva by shaping them and giving them life. Eh yung magbuntis ka and see the life growing inside the womb of a mother. It's also a miracle. It cannot be repeated. Eh, hindi pwedeng gawin outside of the womb. Ilalagay din yan sa loob ng sinama. Because it will provide all the nutrients para mag-grow ang isang bagay. Kaya lahat ng bagay na iyan, sabi ng Panginoon, we are fearfully and wonderfully made. Appreciate everything. And you will find it here. Any question? The Lord will provide for our answer. Let us pray. Lord, salamat po. Ang Biblia ay libro para sa lahat. Ito yung kapahayagan. Ito yung inspirasyon na ibinibigay. Dito mo ipinapahayag kung sino ka. Ang plano mo. Ang buhay na walang hanggan. Dito mo ipinapahayag ang pagmamahal mo sa amin. Ang pagkalino mo. Ang iyong pagbibigay ng buhay sa amin. Ang iyong pagpapatawad sa lahat ng aming kasalanan. Meron kaming pag-asa. Meron kaming patutunguhan. Meron kang buhay na ibinibigay sa amin. Higit doon, Lord, malalaman namin, may plano ka pala sa bawat buhay namin. Meron kang espesipikong plano na iyong dinisenyo para sa bawat isa sa amin. Kahit magkakapatid, hindi pa rin pare-pareho ang magiging gusto nila at hindi nila gusto. Sapagkat dinisenyo mo kaming kakaiba, kahit kami pare-pareho sa pamilya, magkakapatid, biologically. Pero yung talento, yung kung paano kami, lahat ng bagay, hindi pare-pareho. Thank you. Maraming salamat, Lord. You are the spoken word and the written word. Sabi mo. And the word became flesh and dwelt among us. The word, ang salita ay nagkatawang tao at
ng buhay na kasama namin. Lord, you are not a distant God. Malayo. Hindi ka malayo, malapit. Sabi nga, the distance of heaven is between your mouth and your heart. Because if you believe in Jesus, heaven is for you. Your name will be written in the book of life. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat na ipinahayag mo, pinasulat mo ng mabuti para sa amin. Para kami, makilala ka namin, sino ka, sino itong Diyos na ito. Isang Diyos na nagmapagmahal, isang Diyos na siyang gumawa ng wangis na katulad mo, hindi mo ginawang ganyan ang mga anghel. Although they are in your kingdom and they are there. Sila ang mga tagabantay mo, sila ang mga tagagawa mo, sila ang tagapaghati. Pero kami na yung mga nilalang mo, ginawa mo kami sa wangis. You gave us the freedom, O Lord. You give us the will to decide kung saan talaga gusto namin. Lord, that all of us may decide to follow you all the days of our lives. This po pray namin because the written word is already for every one of us. Hindi kami lalagpas dito. Narito na lahat ang sikreto ng buhay. Nasa mga salita mo. And we pray, Lord, hindi na kami magsasalita. Lord, speak to me. Narito na. Lord, thank you. You are speaking to me right now. When we hear your word and when we listen to your word and when we read your word, nagsasalita ka na sa amin. Hindi ka malayo. You care for us. You love us with an everlasting love. Yan ang sabi mo. I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have drawn you with loving kindness. Sinabi mo na kung gaano mo kami kamahal. Ang walang hanggan ang pagmamahal. At inilalapit mo kami. Hindi mo kami pinipilit na lumapit sa iyo. You draw us with your loving kindness. Ipinapakita mo na ikaw ay mapagmahal, mapagkalinga. Ipinapakita mo na tinutugon mo ang aming mga panalangin. Ipinahihiwatig mo sa amin na kasama ka namin sapagkat yun ang pangako mo. Never will I leave you. Never will I forsake you. Lord, we pray na ganun na lamang ang aming hunger and thirst after righteousness. Ang salita mo, magiging uhaw kami at gutom kami na makilala ka. Explaining scripture with scripture. Lord, salamat. Sinabi mo nga, why do you seek the living one among the dead? He's not here, but He's risen. Ikaw man ay namatay sa krus ng Kalbaryo dahil binayaran mo ang lahat ng aming kasalanan. Pero hindi ka na natiling patay. Ikaw ay nabuhay na mabuti. In fact, hindi ka man nagtagal sa krus, ibinaba ka because inilibing ka. But doon sa libingan, tumayo kang muli. You were risen from the dead. You resurrected because sabi mo, I am the resurrection and the life. He who believes in me will never die. Yes, salamat, Panginoon. You spoke to Martha, you spoke to Mary. You also speak to us today. Lord, tulungan mo kaming masalamin ang aming sarili sa mga taong nakasulat dito sa Biblia, ang kanilang mga karanasan din namin. There were times they were also in doubt, but you gave them the encouragement. You gave them counsel. You gave them comfort sa lahat ng kanilang pinagdadaan. Binigyan mo din sila ng warning. Binigyan mo sila ng mga panaginip. Pinagkaloob mo sa kanila ang iyong kalooban. Salamat. Salamat. Salamat sa iyong kaharian. You showed us the way. Jesus is the only way. The only life. The only truth. Salamat. We're thankful and grateful today. Ano man po ang iyong pinagdududahan sa iyong salita, may today be an answer to our prayer, Lord. We will never doubt your word. We may doubt our own selves, but not your word. Because you're always trustworthy.
You're always the truth. You will never lie. Hindi mo kami ilalagay sa alanganin. Hindi mo kami ipapahamak. Never. Hindi mo kami ipapahamak. Ang buong katotohanan ang sasabihin mo sa amin. At ang katotohanan ito ang magpapalaya sa amin. Makikita namin ito at mararanasan. Salamat po sa araw na ito na nipapahayag ng iyong salita. Narito kami sa bahay sambahan. Purihin ka, pasalamagan ka, luwalhatiin ka, kumain kami ng spiritual na pagkain. Mabusog kami, O Lord, mabusog na busog. Para sa ganon, magagamit namin ito sa aming pang-araw-araw. Hindi kami lalayo sa iyo, lalapit mo kami. Salamat po ba? Katagal-tagal man ang aming pakikinig ng salita, there is always a sense of excitement. Laging excited to come on a Sunday. Gusto namin lagi kami nakakasama so that we can hear of the Word, be empowered of the Word, and the release of your promises upon us, Lord. When we decree and declare your Word, it shall come to pass. Yan ang sabi mo. Wait for it. Kung hindi man, kung tuman ay nagtatagal. But it will surely come to pass. Sapagat ang mga plano mo, no one can thwart. Hindi pwedeng i-push aside, i-set aside, o itapon. Hindi pwede. It will come back. Babalik yan with the double power that we own. Salamat po sa Banal na Espiritu who makes us understand your word. Salamat. It gives us the power to continue. It gives us the strength to continue. It gives us the courage. It gives us a sense of purpose. May purpose, Panginoon, sa lahat ng mga bagay. Even in sorrow, even in difficulties. Even nang nanghihina ang aming mga katawan. Yet our spirit are getting stronger, stronger, and stronger in the Lord. Because your word is our food. Ang mga salita mo, aming pagkain. Salamat po sa araw na ito, Lord. Salamat. Narito kami sa bahay sa Salamat. Hindi pa kaming napapalapit sa inyo. Higit namin nararanasan na kayo Diyos ng himala. Na kayo ay hindi nagsasalita na hindi namin pwedeng sabihin, hindi kayo nagsasalita. You are not silent. You are speaking to us, Lord. Nagsasalita. We may not only hear it with a voice, but we hear it from the heart. Sapagkat yan ay ikaw. Ikaw ang Diyos, Lord. Maraming salamat. We're grateful and thankful. You gave us direction that we need to take. You taught us, tinuruan mo kami. You guided us. Ipinakita mo pa kung paano namin gagawin. Binigyan mo kami ng karunungan para magampanan namin ito. Ang buong kakayanan. So, all glory, all honor, all thanksgiving ay maibabalik sa iyo. Maraming salamat. Purihin ka at walhatiin ka sa bawat buhay namin. You have a purpose for every delay of our prayers, Lord. Because you are preparing us for a greater miracle. Inihanda mo kami sa mas magandang balak ito. Sa best time na ibinibigay mo. If we wait on you, yan ang sabi. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Lord, salamat. You are still speaking to us today through your word. Maraming pong salamat. Ipinasulat mo ang iyong mga salita upang ito ang magbigay ng direction sa amin. Makilala ka namin sino ka at tinuturuan mo kami kung anong dapat namin. Purihin ka at walhatiin po sa aming kalagitnaan. Bless your word, O Lord, so that it will be planted deeply into our hearts. It will manifest growth sa amin, Lord, and it will produce the fruit of the Spirit in our lives. In the name of the Lord Jesus Christ, amen.